kapatid, magandang araw po sa inyong lahat dyan. So ngayon po mga kapatid ay meron po tayong titingnan po na isang conversion story. So sana po mga kapatid ay samahan niyo ako subaybayan ang kanyang story. So ayan po mga kapatid. Ako nagsibidarbintis, tungod niya ako isa ka pure nga Katolik, born Katolik ako. Pagkatapos, nakapunta ako doon sa Bugabungan, na-encounter ko ang isa ka kolportor nga babae nga si Grace Garigues. Yun ang dahilan nga nakaumpisa kami nakakwento, parte sa Seventh Adventist, parte sa Bible. Ikaduha, doon di pag doubt pag ako santo, naka-encounter pag ako dito sa Kabakan, isa ka estudyante nga nag-aaral sa USM. Sabi niya sa akin, ikaw pure Katolik? Oo. Ako Seventh Adventist. Kung pure gali ikaw kung Seventh Adventist. No, oo. Kung ano ang imo nga paniwala, saan ang tao ang maluwas. Ang maluwas ang tao sunod sa kabubuton sa Ginoo. Ano uli ang kabubuton sa Ginoo? Magsunod sa kautusan. Anong kautusan? Simple ang lahat ng nalagay sa Bible, yun ang isundin. Hindi ka mamaniwala sa iwala sa Bible. Halimbawa, sa Ten Commandments, napulo ka sugo. Una-una nga sugo, yun ang kalaban sa Katolik. Ikaapat nga sugo, yun ang ikaduha nga kalaban sa Katolik nga save. Ikapitong adlaw ang inog pahuway. Kung sa amin Domingo, na hindi man yun ang tunay nga ikapitong adlaw ang Domingo. Ang Domingo naw ng adlaw. Kung paano natin makita ang naw ng adlaw, na makita mauna adlaw ang Domingo sa kalendar. Kung sa amin, Lunes man, hindi man ang ikaduhang adlaw na. Ano nang adlaw ang Domingo ay kapito ang Sabado. Yun ang Seventh Day Adventist. Nagalagaw-lagaw kami doon sa babaw ka munisipyo sa Amlang. Nakita ko ang International Dictionary dito. Pakita ko, ginantaw ko dito kung totoo ba ang ikapitong adlaw na Seventh Day. Nakita ko, totoo pala. Seventh Day Adventist nagasunod sa 7th day of the week, ikapitong adlaw. Sa Philippine history kag sa world history, sa church story, tama si Constantinople pala ang nagbalhin sa adlaw nga ikapito, ginbalhin sa nauna nga adlaw. Tama gid kung ko ang Seventh Day Adventist. Hantod niya ang kaupod ko Katolik kag Baptist. Hasta ang Baptist, nag-insist gid siya nga ang ikapito gid nga adlaw ang Sabado. Kay makita man sa Bible, pinaagi sa balaan nga Espiritu. Na-convert ako sa Seventh Day Adventist, nagpabautismo ako. Ako mismo, nagabasa man sa Bible. Nga kung tama atong mga verses nga ginahatag sa akon, tama gid niya ang tanan niya kasuguan nga buhat sa Seventh Day Adventist halin gid sa Bible. Wala siya nagabuhat nga iya lang. Na bautismuhan ako sa year 1980. Hantod subong nadalagan ako karon sa 44 years nga Seventh Day Adventist. Sa Seventh Day Adventist, dili ako nakita ang kamatuoran niya, ara gid ang matuod niya, buhi nga Dios ang nagadala sa Seventh Day Adventist. Sa mga buhat nga ang buhat ni Kristo parte sa adlaw nga Sabado, si Kristo gani nagadto sa adlaw nga Sabado, sa adlaw ikapito sa sinagoga. Amo man ang Seventh Day Adventist, amo na ang mga Seventh Day Adventist nagasunod sa kasuguan sang ni Kristo karon. Sabi ni Father Carlo, mating ngano nga Adventista ka, nga ang tatay mo, diri maging publishingan sa Katolik. Kung si tatay Katolik, si bigin respeto na namon siya, kay napatay siya sa Katolik, ginhapit namon sa Katolik. Kwento kami ni Father Caro, na bakit nagwan ka, nag-Seventh Day Adventist, kung nakita akong ko ang kamaturan sa Bible, nga ang Katolik, supak sa kasuguan, sang Ginoo nga sa naunang sugo. So, ikaduha, nagsupak pa din sila sa adlaw nga ikapito, nga ikaapat nga sugo. Ang sagot ka pare sa akon, kung amom na imo nga pagkuan,
nga pag tulunan sa Bible, kaya ang imong nga ginsunod halin sa Bible ipadayon mo. Kay halin ina sa Bible balaan ina nga mga pulong. Kay tungod halin sa Bible wala ka nang supak sa Bible. Kaya ang tao maluwas suno sa kabubuton sang Dios. Ang kabubuton sa Dios kun imo tumanon maluwas ka. Grabe mga kapatid, ang kanyang conversion story po. Isa po siyang, galing po siya sa Roman Catholic. So, isang araw meron pong Bible study sa kanya. Meron pong nagsabi sa kanya na yung kung kailangan mong sumunod sa Diyos, kailangan mo sundin yung kanyang kautusan. So, unang-una, hindi po siya mismo naniwala. So, hindi siya naniwala agad. Pero nag-study po siya ng Bible. So doon po niya nalaman na ang Seventh-day Adventist pala ay sumusunod po sa araw ng Sabat. Tapos yung bawal po yung mga imahen, yung mga rebulto. So yan po nung na-discover niya. Tapos isang araw meron napunta po siya sa isang lugar. So meron po siyang nakita doon na para pong research ba. So si nurse niya kung totoo ba o tama ba ang Seventh-day Adventist. So, discover niya na ang Seventh-day Adventist pala ay tunay po na iglesia na sumusunod po sa kautusan ng Diyos. So, may nagtanong sa kanya na bakit siya lumipat sa Seventh-day Adventist, tapos yung tatay niya ay yan ang pagkamatay. So, doon po sa simbahan ng Katoliko po, pinamisahan, doon po ang seremonyas ng lubong. Sabi niya na yung tatay niya napatay na Katolik, so dinala nila sa simbahan ng Katoliko. So at saka nagkapanayam po sila ng pari doon na bakit daw siya pumunta sa Seventh-day Adventist. Tinanong siya kung bakit siya lumipat sa Seventh-day Adventist. Sinagot naman niya na yung doktrina po ng Seventh-day Adventist ay hindi po gawa ng tao, kundi mababasa po sa Biblia. So, pinapatunayan po yan ng Biblia. Kaya sabi nung pare na Seventh-day Adventist ay sumusunod po sa Biblia. So, yan po ay tama. So, kaya kung ano yung gusto mo na, kung ano yung sa isip mo na tama, ay ipagpatuloy mo. Kasi ang kaligtasan ay nasa Biblia po at sa salita po ng Panginoon. So, napakaganda po ng kanyang conversion story. So, hindi po ako masyado makapagsalita po ng Tagalog. So, pasensya na po kayo. Isa po siyang Roman Catholic dati. Tapos, na-convert po sa Seventh-day Adventist. So, meron lang pong nagtanim ng binhi ng mensahe ng Panginoon. Tapos, siya na po yung nag-study, nag-self-study. Tapos, nag-research. Kaya, natunghayan niya ang tama o yung kamatuuran sa Biblia. So, isa na po siya ngayong Seventh-day Adventist for 44 years. So, matagal-tagal na rin. So, Tay, salamat po sa conversion story mo. Sana po ay marami ka pang mga kaluluwa na parang ma-lift up yung spirit nila sa pag-alagad po sa ating Panginoong Diyos. So, God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.